Righteous will come to you, and righteousness shall look down from heaven. Let us worship our King, grant us our salvation. As we sing of praise, let us sing, praise King, praise King. Ako Diyos ang aking nainanitan. Agyaman kami o ako, dahil tunda na kami manan dito yung pagtinayawan. Kasi kami nanggan na iti sa tao. Agyaman kami o Diyos, kasi ka, bantay na kami tinagpagmag. Nagsabi ko nga, na amin nag-iaramin ng kita, sika di magibabay, nagnugas ka mo ako, nasayaan, kinaurnos, hindi makasama. Agyaman kami o Diyos, sikat-sikat ngayon na pagtutuwatan ni kanagiti amin na blessings at papaay hindi nagkalwesa. Bless na kami ng tita, kasalagitan ni na ito na trabaho. Nang ito'y tinawag kin kararat ni kin Kristo Jesus nga po. Amen. Good morning po. Happy Sunday po. Merry Christmas. Welcome po sa ating CWA Sunday and of course, second Sunday of Advent means peace. So tumayo po tayo lahat at iabot natin ang kamay ng kapayapaan sa bawat isa as we sing I love you with the love of the Lord. Sige nga, as we celebrate the Advent season of peace. Love you with the love of the Lord.
So I love you with the love of the Lord. Pinanglahan po tayo ngayon ng ating mga ina, ang CWA sa ating pananaban sa linggo ito. So update po tayo sa ating upcoming activities. Una, maraming salamat po sa mga CWA na patuloy na uma-attend ng ating Bible study. So kahapon, kung dalawa po yung bilang ko, ay 8 kami. Ayan. So, kung dalawa po yung bilang ko, 8 kami. So, salamat. Nag-practice na din po sila kahapon. Salamat din po sa mga nilapitan kong maging messenger natin for this coming December 16 to 24 sa ating evening watch at 5:30 p.m. po. So, take note po natin, 5:30 po yung ating evening watch. Yan. At sa ating Christmas program, sa December 22 po yan, at 9 a.m. po. Yan. May mga in-charge po ang bawat activity natin. Si Wayat and si Yap sa ating decoration. Hindi yata napasindi yung ating decoration dito. So, 2 Sabado po sila na nag-overtime para po sa ating decoration dito sa ating bahay para bahay. Of course, sa ating food committee, yan po ay para sa ating mga ina sa CWA po, lead by Ma'am Florinda Alimando. And of course, ang ating gift packing and gift giving sa ating Santa Claus kay Ma'am Emma Padulina for the games and prizes. Agree kayo UCM. Pagkubayo na ito, lead by Sir Floyd Magbaleta. Yeah. Pakiabot po kay Sir Floyd yung kanilang committee, games and prizes. So sila po ang magpapagame, sila din po magdadala ng prizes. Ayan. Sa evening watch po, busy natin kay Ma'am Esther Day Calamayan at sa akin po, bilang order nyo, and of course, kay Pastor po. Ayan. Kompleto na po ang mga messenger natin, pero hindi pa rin po kompleto yung mga food sponsor natin for this evening watch. So, pwede nyo pong lapitan si Pastor, ako at si Ma'am May. Yan po. Ang ating celebration ay gagawin natin, worship with the temple choir, presentation for CROs, fellowship lunch, games and prizes, and gift giving activity. So, yun po ang kaganapan ng ating Christmas program. Ang temple choir po ay muli kakatuksin yung mga pintuan sa pamamagitan ng kanilang caroling activity, and it will start on December 14. Yan po ang mga kaganapan. So, temple choir, December 14, caroling activity. Po, may mga announcement pa po ba tayo na hindi ko naisali? Kung wala na po, batiin po natin ang mga may kaarawan sa linggo ito. Rickson Dia, Eunice Espasyon, Scarlett Tanya, Maylin Batuyan, Ermar Turco, Maritas Bayo, Ray Kiben,
Joan Ordonez, Richard Villa, Princesa Molina, and Hendrix Saludo. Waitan po natin sila na Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. maraming salamat po at maligayang pananabalan. Let us now line up and our candle. Because of war, because of violence in our communities, because there is still so much unrest in our heart, we light a candle of peace. Because Satan is still so strong, because so many souls have not yet been revealed into conscience, we light a candle of peace. May the light from this candle overwhelm the world. May the light of this candle say to all that God's peace is coming over, as it already is in heaven. Friends, we Do are not be praying. afraid. God is at hand. Let us sing in this way. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni Numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay na tungkol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay tungkol sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Sabihin natin sa ating Panginoon ang buong puso ang mga bagay na hindi natin nagawa o ang mga kakulangan natin una sa Kanya, pangalawa sa ating sarili, at pangatlo ay ang mga kakulangan natin sa ating kapwa. Maraming salamat o Diyos sa muling pagharap namin sa iyo. Ang pag-ibig mo hindi nauubos ang aming matatagpuan. Hindi ka nga nagbabago, Diyos, noong
noon, ngayon at magpakailanman, ay nagpapatuloy kang nagpapagaling, nagpapatawad ang aming mga kasalanan. Itinataas ang bawat isa, nagpapatuloy na nagiging provider of Lord God. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Sabi mo nga, O Diyos, you are our healer. Ikaw nga po ang gumagamot sa lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan, sakit ng pangkaluluwa o sakit man, Panginoon, ng pangangatawan. Maraming salamat sa dakilang pagpapatawad mo sa amin. Narito po kami tinataas sa iyo ang lahat ng mga may sakit unang-una, Panginoon. Ikaw po yung magpapagaling sa kanila mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda, na nagpapatuloy, na nagpapagaling, at humihingi ng tulong sa iyo. At nais pa, Panginoon, na magkaroon ng extension ng kanilang mga buhay. Lalo-lalo na po si Felix Balayan, Panginoon, tulungan mo siya. Nasa ICU po siya, Panginoon, at nahihirapan siya, Lord God. Sa mga oras na ito, Panginoon, pag-isahin mo ang aming mga panalangin. In unity, O Lord God, tinataas namin si Felix sa iyo for his healing, O Lord Jesus. At alam namin, O Diyos, hindi kami mapapahiyag sa sabihin na ikaw ang kanyang Diyos, na ikaw ang kanyang pinakapitan, na ang panalangin ng kanyang ina, Panginoon, na narito sa harapan, ay magiging malakas na panalangin sa pagkakibig galing sa kanyang puso. At sinasamahan namin sila, Panginoon. Lahat ng mga nakaluhod na nandito, na mayroong karamdaman, na mayroong kahilingan sa iyo. Magpagaling ka, Panginoon, kasi sabi mo, by your stripes we are healed. And we are claiming this in your Jesus' mighty name, our Lord God, Father in heaven, walang ibang katulad mo. Ikaw po ang aming Diyos. At Panginoon, nilalapit din namin sa iyo yung may mga problema, O Lord God, sa kanilang mga trabaho. Dahil pinbidan, O Lord God, buksan mo ang kanilang mga spiritual eyes, O Lord God, ang kanilang mga mata, Panginoon. Kung sabi mo kay Salmista David, O Lord God, sa desert, wala nang tubig na ininuman, but you make a way, O Lord God. Upang sa gayon, ay ma-refresh ang mga soul, Panginoon, nang lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihingi ng tulong. Rivers in the desert, we will see, O Lord, because of your faithfulness, Panginoon, because of your powerful presence, Panginoon, para sa amin lahat. Lord God, kiniklaim namin ang mga bagay dito para sa lahat ng may mga kahilingan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga tindahan, at upaman, Panginoon, magpalayo po sila, nagbukas na isip at hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang sabihin na wala na kaming magagawa sa buhay namin, na masasabi namin, it's your will be done. Ikaw po ang maguna, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng mga nakarampatang mga galaw, pag-ibog ng puso at pag-iisip. Pagpalain mo kami lahat ang namin sa langit. Tinataas namin sa iyo ang aming gobyerno. Ikaw po yung aayos ito, Panginoon. Hinayaan mo po na mangyari ito na sila yung mabawag dyan, O Lord God. Kung meron kami tinuturo sa amin, ang namin sa langit, tungkol sa aming presidente, basbasan mo po siya, Panginoon. Wala kong imposible sa iyo. Panginoon, sa mga tao, napaka-imposible ng mga ito. Pero ikaw po, Panginoon, kayang-kayang gawin, Panginoon, sa aming presidente ito. At sa lahat ng namumuno sa aming bansang Pilipinas, magpalain ito. Katulad ng palaging pagtatanggol mo sa amin doon sa mga taong nais sumako ng bansang Pilipinas. Tinatalaga namin sa iyo ang aming bansa. Hawak mo ito, Panginoon, ito sa iyo. At hayaan mo na ang lahat ng mga pananaginan, O Lord God, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Lalo-lalo na kung kami nagkakaisa. Panginoon, humihiling sa iyo, O Lord God, upang sa gayon ma-extend pa, O Lord God, ang pagsisilbi namin sa iyo sa lupang ito. Ikaw, Panginoon, ay babalik sa iyong second advent. Matagpuan mo sana kaming dapat, Panginoon, na gumagawa, gumagalaw, Panginoon, nagmamahal, nagpapatawad at pinapatawad ang manalig sa langit. Bless the church namin, Panginoon, maging maliwanag na ilaw ito sa loob ng
sa loob at labas, Panginoon, ng mga miyembro, ganun din, O Lord God, sa mga taong nais upang pumunta rito at maalagaan ang kanilang spirituality. Bless us, O Lord God, na habang kami sumasamba. Pagpalain mo po ang magsasalita, maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, hindi ang kanyang pagkatao ang makikita sa tuwing tumatayo kami dito. Ikaw po, Panginoon, na nagbibigay, na nag-extend ng iyong pag-ibig upang marinig namin ang dakilang tinig mo sa pamamagitan ng mga magsasalita, Panginoon, sa pulpitong ito, lalo na sa pinili mo ngayong Sunday, O Lord God. Bless all the Christians that is worshiping you, Panginoon. Mula sa aming mga bishops, O Lord God, sa kanilang ginagawa at ministry, hanggang sa mga clergy at lahat ng workers, O Lord God. Hayaan mo kami gumawa na mayroong kapayapaan sa aming puso na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. First reading is found in the book of Malachi, chapter 3, verse 1 and 4. It says, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offering in the righteousness, and the offering of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord as in the days gone by over years. Our second reading is from the letter of Paul to the Philippians, chapter 1, verses 3 to 11. It says, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident that we who began in good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am doing James or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace to me. God can testify how I long for all of you in the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Let us now hear a message of song from the temple choir.
Manipod iti Luke chapter 3 verses 1 to 6. In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod Tetrarch of Galilee, his brother Philip Tetrarch of Altamea, and Trachonitis and Lysanias Tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled in every mountain, and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all people will see the God's salvation. This is the word of God. Good morning, Manan. Kapagsabi. Day is second Sunday of Advent. Sabi ko kanina, symbolizes peace. Lingunan nyo man, tika kayo, kagpagayo, peace, bibili. Nanda, peace. Isang kumanga, di agasawa yan. Kaya nga naglilingon tata. Peace is the term used in the New Testament in at least 5 different ways. Peace is the absence of war. Siyempre, naawan ti apa at dati tanan. Peace as a right relationship with God or with Christ. No diretso, ti relasyon tayo kiniya o Diyos, babalan kiniya sa Kristo at dati tanan. Amen? Peace as a good relationship among people. No, awan ti kaapa kayo, of course, at dahil itangina. Peace. Peace as an individual virtue or state that is serenity. Wow. And peace as part of greeting formula. Hindi na ito mga bansa o sa ibang bansa,
they give peace by kissing each other. Cheek to cheek, kasi yan. Dating sa basabali, o iba't ibang anyo ng pagpapakita natin ng kapayapaan sa ating kapwa. Isa na yung pagsasabi natin kanina na peace be with you. So, by saying peace be with you, ang gaan sa kalooban at mayroon tayo, may karapatan tayo ngumiti. Kasi nga may peace sa ating puso. Ang ating teksto sa linggong ito ay ang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Pinaulwak na ito'y dekorasyon. Katulad ng karamihan sa ating ngayon ay naghahanda para sa kapaskuhan. Ang ating simbahan ay may nagawang plano na kung paano natin ito i-celebrate. Sabi nga ni Corina Sanchez, nalipatan yun? Handa ka na ba? Panahon ko galing din dyan, ni Corina Sanchez. Yan. Prepare ye the way of the Lord. Papunta po saan? May dalawang aspeto ang prepare ye the way of the Lord. Una, ang mensahe ng Advento ay ang pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan na siyang nagiging hadlang patungo sa kaharian ng Diyos at paggawa ng mabuti. Saan nga ba ang kaharian ng Diyos? Ihanda natin ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang kagustuhan. Let us prepare the home of our heart by making it clean for the Holy Spirit. Or kagaya ng isang famous Christmas hymn, Joy to the World. Temple choir, pakikantaman din Joy to the World. Salamat po. So, let every heart prepare in room. Meron na ba siyang lugar sa inyong puso? Ito po yung ibig sabihin ng preparing the way of the Lord. Preparing the home of hearts for the coming of Christ. Parang sa gano'n tayo, iti pagtaunan, iti puso tayo, iti daita ka sumambay, puno sumapot ng Kristo. That's what really matters this season. Sabi nga, yan ang mahalaga. Preparing the way of the Lord by preparing the home of our church. Here's a simple suggestion for doing this. Tingnan natin ang ating bahay-panambahan, punong-puno ng dekorasyon o palamuti. As we decorate our homes this season for Christmas, we can at the same time reflect on how we can decorate our heart for Christ. Ito po yung pangalawa. Ang una, pagsisisi. Pangalawa ay ang paglilinis. Di ba kung magde-decorate tayo, linis muna? Gamin din, malinis na yung dekorasyon mo, akong pumakitan na ng ulit. Isumadalosam ka muna, sakbay mo dekorasyonan. Yung mga Christmas tree natin, pagka matagal na nakatago yan, inuhugasan pa nga natin bago natin ipatayo ulit. So, linis muna bago sabitan ng dekorasyon. Yan. Kasama tipuso tayo, no dekorasyon lang tayo. Dalusan tayo mag-aha muna. Anyangay, nabana, tapusong di kasapulan ng punaso. Bayang nga daldalos ka. Wala baka dapat di kasapulan nga ma-repair. Baka kailangan kong merong ma-repair sa ating puso. Angioplasty, kung punatan mo ka, DJ. Wala anyangay, nagiti item. Nga mabalin mo nga ikatun, tagbulag mo. O baka naman, cording. Ano yung itatapon mo? Anya mo, nagitibanag na sukatan. Gananya pa yung itimay na yun mo. Di tapos, ba't mo naming pintas?
dekorasyonan. Tapno makasagana, ano nakasaganan to nga sa luto. Iti dayta sumambay ang Kristo. When, di ka di, no adda amo tayo masumangkot, kag adda preparasyon tayo. Magumikot tayo, makasanuti pa nagsagana tayo. Makiwar-kiwar tayo iti. Dagiti nagdyan kung nagtibalay tayo. Gapo iti panagdalos tayo. Mayroon, dagiti nga maususan, dagang bisita, da sumamba. Kumatang ka pa iti, no dati kurang, tapno managunan pa. Pag dumadating tayo sa ganitong sitwasyon, magulo. Kung minsan nalilito tayo, kung saan ba natin ilalagay ang mga bagay-bagay. Hindi tayo makontento sa okay na yan. Yan. Okay na yan. Kung nagkakabalay mo, ang dapat kurang na. Diba? Birugan tayo, mga niya di kurang. Kat kung nadaman, ulit na okay. So, discontentment, lumalisan. Kasi kung malinis na, at maayos na yan, confident na tayo na walang masasabi yung bisita natin. Tanong lumang kami, bumisita tayo, dapat lamatilaw kayo. Amen? Yan. Nobody can deny. Yan. Ugali tayo nung nagdumati dyan. Kung ipadamag tayo nung sumakot tayo, hindi pagtalan tayo, nyamo di dyan. Instead of appreciating with reasons. Ganyan tayo pag naghahanda. Paano kung si Jesus ang ating pinaghahandaan? Kaya ng nabanggit ko kanina, kung natapon mo na yung mga dapat mong itapon, huwag mo nang pulutin. Aanon nga sayang. Takot na nga eh. Pag malinis na iyong puso, mangrugi ka ng mga dekorasyon. Didekorasyonan mo na yan. Poinsettia, Christmas balls, nagadulo nga ikabing-kabing tayo na Christmas lights. Yan. Ngunit ang pinakamahalaga na ilalagay natin o isasabit natin sa ating puso ay ang bunga ng mga Espiritu. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Fruit of the Holy Spirit. Sabi ni Pastor, love. Pag-ibig. Wow. Love covers all multitude of sin. So, kung may pag-ibig ka, you can forgive. You can appreciate. Awan makita mga pangit. Awan makita mga nadalas. Because you are full of love. Kagalakan, joy. Amaya ka umakbag at lumaklakay. Because you have joy in your heart. Isunti ag-reflect, hindi mo pa tayo. No? Kung tayo ay puno-puno ng kagalakan. Kapayapaan. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Nung natal na, pusong awan iti, makita kingano dito, kanahin ka nakaisip. Pagtitiis, di ba? Pwede natin isabit yung pagtitiis kasi kasama talaga yan. Endure. Kagandahang loob. Kabaitan. Nasingkot ka ba? Inside and out. Hanga din di singkot. May mayat din na singkot doon. Ija ulag. Tamakita. Ija iwa. Hindi na singkot doon. Kabutihan. Goodness. Mabuti ka ba? A little kindness you can do will result to goodness. And our faith, guardian tayo ni faith tayo. Baka sabihin ng pakadalunan na. And we have meekness. Maano ba tayo? Bulog. Grrr. Dapat yung magpagadalunan. So, meekness. Isakit tayo dito. At ang huli, control. O pagpipigil sa sarili. Self-control. Do we have that? So, ang mga tilampod na dito nga isakit tayo, hindi puso tayo, di ba? Can you imagine, hindi na natin
kailangan ng panining na Christmas light. Kung ito na ang mga nasa puso natin. No? Pag ito na nasa puso natin, ay magliliwanag ka na. Lumalabas ka pa na, nagliliwanag, nagniningning na ang iyong liwanag. Sabi nga ng isang kanta, liwanag sa dilim. Diba? So, napakaganda kung ito yung pwede natin ibigay ngayong Pasko. No? Yung maging liwanag ka. Kasi ito ang dekorasyon ng iyong puso. Ito ang nakasabit sa iyong puso. Anyari sabihin na rin po sa iyo, kung kunwari ka mo. Diba? Anyari sabihin na, nagpintas di dekorasyon tayo. Kung hindi ka naman totoo. So unmask yourself and decorate your heart, this fruit of the Holy Spirit. Just let Jesus come into your heart. Receive Him with all humility and trust. Tanggapin natin siya na may pagpapakumbaba at pagtitiwala. At sinasabi ko sa inyo, magiging maayos ang lahat. Because our God is God of order. At kung maayos na ang lahat, handa na ang kanyang mga salita na mananahan sa ating mga puso. And miracle will happen. Nandyan na ang pagbabago. Yan, kaya pinparastuleta di rabi. Yan. Yan po ang ating tema sa ating Pasko. Nandyan na ang pagbabago. Hindi mo mamamalayan. Kaya mo nang gawin lahat ng kagustuhan ng Diyos dahil siya na ang magpapalakas sa iyo. Pabalikan natin ipamatin kat matitayon nga baso. Narigat man nga ramidan ng amo tayo ganito. Yeah? Amo tayo ganito. And that is really all that John the Baptist is trying to get us today. Yan ang panawagan ni John the Baptist sa atin. Noong tinawag niya tayo to prepare the way of the Lord, He is inviting us to repent, to clean up our hearts, and to focus on our relationship with Christ. His call to repent is really a call to turn from all the stress of the season and simply return to the Lord. Hindi man tayo tumataligot, ngunit tumatawag siya sa atin. It's why we are here, after all, di ba? Kaya tayo nandito to listen again to the Word of God as it comes to us and to focus ourselves back on what truly matters. And when we do this, we find again the thread that shows us the way that fills our bodies and makes low our minds. The way that helps us to hear the still and small voices. No? The calls to turn our eyes and hearts unto Jesus. The way that teaches us to turn aside to see the burning bush again. Yes, brothers and sisters in Christ, matatandaan po natin na nung tinawag ng ating Panginoon si Moses at nakipag-usap sa kanya ay sa pamamagitan ng burning bush. Sa ngayon po, nandyan pa rin yung burning bush na tumatawag sa atin. The way above all that leads to a life like no other, the life that promised all desired. Ano ba yung buhay na promise sa atin ng Panginoon? Huwag natin kakalimutan ang John 3:16. The life that comes from life with Jesus. Let us follow this way always. Let us pray. Father God, as you call us today, see our heart and teach us to decorate according to righteousness that will glorify to your holy name. Amen. Ascribe to the Lord, yung pag-iis ng mission. Ascribe to the Lord, glory and strength. Glory and
Bueno, ako Diyos, manipod, dagiti kinanta, dagiti inay, dagiti iglesia ko ako, katarik nami, nga nagtrabaho na. Katatoy, dagiti nakapabawali, ako Diyos. Dagiti saksagot, dagiti kwartay, sumasipulo, ako, hindi pa nakiyaman ni kay ka. Manipod, hindi pa nakaiwan mo katakami, panang-provide mo, dagiti pagkasagulan ni, panagkanayan ka pinakikaadam katakami. Kaliti pamilyami. Bendisyon ang maron, dito mo galumaysa, at dalita o ako Diyos. Di pamilya, sa representaran na, at tuwi si Bukol, ibaay na, di pa nagyaman na kay ka. Gabot na bigbigan na, na si kaamin, tinagapon na dito eh. Awatang nga ro, duwa ako Diyos, ganda dito eh, duwa ako i-bless mo. Kasmang palawa, hindi ka basang, tapos ba no, dupay, duwa ako, di makamang kay ka, kaya makamu dali sa mo. Agyaman kami, kung nagititilawan ni, tinagala ni Jesus. Amen. Okay, Pupe, naligang sa tilawan.
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kagandahang loob mo sa amin. Upang sa ngayon, Lord God, ay maramdaman namin yung peace mo, yung pag-ibig mo, Lord God, na palagi kang nandyan at hindi kami pinababayaan. Hayaan mo na sa pag-uwi ng aking mga kapatid, Panginoon, samahan mo sila, Ama namin sa langit, samahan mo kami lahat. Nadalahin ang mabuting balita saan man dako kami, dalahin anumang ministeryo ang pinagbigyan mo sa amin. Panginoon, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa iyo, kaya ito'y nananatili sa amin. Iniibig ka niya at ang buong sandaigdigan, kaya inaangkin namin, Panginoon, at dakilang pag-ibig mo, yun ang aming magiging kalasan, Lord God, Father in heaven, sa bawat harapin sa buhay na ito. Tulungan mo ang bawat isa, pagpalain mo mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Mula ito sa harapan hanggang doon sa likuran. Ang pagpapala nga po, Panginoon, ay ibigay mo sa kanila. At hayaan mo, Panginoon, na ang kalakasan nito ay lumibay sa kanilang kalooban upang ang mission mo ay madala namin, Panginoon, sa lugar na pinagdalahan mo sa amin at pagdadalahan mo pa sa amin. Maraming salamat po sa kanilang pagpapala. At gayon din sa pagbibigay mo ng kaarawan sa mga nag-birthday, O Lord God, at sa susunod pa, pagpalain mo sila ng kaligayahan. At katulad ng kaligayahan sa pagkipagsaya natin sa kanila, ang ibibigay mo sa amin, Panginoon. Ang bawat tutulong, ang bawat pag-ibig, ang bawat paglilingkod. Siksik-liklik, umaapaw ang pagpapala na aming makukuha mula sa iyo, Ama namin sa langit. Maging mabuti sa iyo, sa iyong lahat, sa iyong harapan, aming mga awit, ang aming mga panalangin, lalo na ang mga salita, Panginoon, na dumaloy sa iyong alim. Aming kalasan ito, O Lord God, sa loob ng aming mga puso at gagamitin namin sa oras ng pangangailangan. Tinataas ka namin, ulit pinupuri, pinasasalamatan sa buhay namin lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumayin mo lahat. Dahil nyo ang kanyang kalakasan ng kalooban, ang katapatan at ang tunay na pag-ibig upang maibahagi mo ng malinaw ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.